Hey guys! Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng pork munggo. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng pork na hiniwa lang natin ng maninipis at maliliit. Kailangan din natin ng munggo o yung mung beans. Gagamit tayo dito ng spinach, pero pwede tayong gumamit ng alugbate dito as a replacement sa spinach. Ng dahon ng malunggay, ng kamatis, sibuyas, chicharon, ito yung chicharong baboy, bawang, at ng Knorr pork cubes. Kakailanganin din natin dito ng tubig, ng mantika, ng patis, at ng pamintang durog. Umpisa na natin. Magpapainit muna tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. At kapag uminit na yung mantika, igigisa na natin yung bawang, yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. I-distribute ko lang yung mantika dito. At ilalagay na natin dito yung bawang para igisa. Iniwa lang natin itong bawang ng maliliit na piraso. Ilalagay na rin natin dito yung sibuyas. Ganun din ang ginawa natin sa sibuyas. Hiniwa lang din natin ito ng maliliit na peraso. At sibuyas na dilaw ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti rin dito. Or kung wala talagang puti o dilaw, pwede kayong gumamit ng sibuyas na pula. Ito na yung kamatis. Mas maganda sana kung hinog na kamatis ang gagamitin natin dito. Itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung kamatis at yung sibuyas. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung pork. Ito na yung pork. Gaya ng nabanggit ko kanina, hiniwa ko lang ito ng maninipis at ng maliliit. At sa ganun ay mabilis itong maluto at lumambot. Igigisa lang natin itong pork hanggang sa mag-light brown yung kulay nito. Sa puntong ito, maglalagay na tayo ng tubig. Ibubuhos lang natin dito yung tubig sa ating cooking pot. At papabayaan lang natin itong kumulo. Once na kumulo na yung ating liquid dito, ilalagay na natin yung ating Knorr pork cube. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. At ilalagay na natin yung munggo. Hahaluin natin ulit. Hihinaan lang natin yung apoy dito. At pagkatapos ay tutuloy pa rin natin yung pagpapakulo. Pero tatakpan muna natin ito. Lulutuin lang natin itong munggo hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Sa kalagitnaan ng proseso, mapapansin niyo minsan nauubusan na ng tubig. Guys, feel free na maglagay kayo ng extra tubig dito nang sa gano'n na hindi matuyo yung munggo. Kapag malambot na yung munggo, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Kamustahin na natin. Ayan, mapapansin niyo na sa puntong ito malambot na yung munggo. Pero kailangan lang natin ng konting tiyaga dito ha. Medyo may kataganan lang na palambutin yung munggo. So, para doon sa mga bago pa lang na nagluluto nitong dish na to, at least alam na ninyo, para nang sa ganun hindi kayo nagmamadali. Basta tandaan lang ninyo kapag hindi pa ganun kalambot yung munggo at nauubos na yung tubig, dagdagan lang natin ng konting tubig ito. Ngayon naman, ilalagay na natin yung malunggay, pati yung spinach. So, ito yung ating malunggay. Haluin lang natin dito. At maglalagay na rin tayo dito ng ating spinach. Pero pwede kayong gumamit dito ng dahon ng alugbate as a replacement. Pati na rin yung dahon ng ampalaya.
Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng ilang minuto. Pagkatapos, ilalagay lang natin yung patis, pati na rin yung pamintang durog. Yan guys, luto na yung ating gulay. At syempre, suggestion ko talaga, mas magandang lagyan ng maraming gulay itong ating munggo nung sa ganun ay mas maging healthy ito. Nilagay ko na yung pamintang durog at eto na yung patis. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Ililipat lang natin ito sa isang serving bowl at itatap na natin yung chicharon pagkatapos. Pagkatapos nun, serve na natin. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating pork munggo.